Sino madalas ang mga nahihirapan? Sino madalas ang mga nahuhuli? Yung mga tapat, yung mga totoo, yung mga mabuti. Kaya nga, kahit na ikaw ay nahuhuli, nahihirapan, sabihin mo, kasi wala kang nilolokong tao. Amen? Kasi wala kang dinudugas. Kasi wala kang ini-scam. Amen? Kasi hindi mo pinagbili ang iyong kaluluwa sa masama. Diba? Yan yung kwento, kung maaalala nyo, yung pag-uusap ng demonyo at ni Jesus doon sa bundok. Anong sabi ng demonyo? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ng mundo, lahat ng kaharian ng mundo, kung sasambahin mo ako. Kahit na huli, mahirap, mabagal, matagal ang iyong pag-usad, pag-asenso, pag-unlad, magtiis ka, magtiyaga ka, maging tapat ka. Dahil kung ano yung para sa iyong grasya, hindi ipagkakait ng Diyos sa iyo yan. Remember, what is yours will find you. Ang ganda po nun. Yung para sa iyo, hindi mo kailangan hanapin, siyang hahanap sa iyo, siyang pupunta sa iyo, siyang lalapit sa iyo. Pero pag hindi sa iyo at pinilit mong kinuha yung hindi sa iyo, pero pinwersa mo na mapasayo, ano mangyayari? Babawiin din ng Diyos yan sa iyo. Amen? Sisingilin at sisingilin ka ng Panginoon. Amen? Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang hari nung panahon na sinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Ng pangalan niya, si Haring Herodes. He was Herod the Great. At alam niyo po ba, hindi naman dapat maging hari si Haring Herodes. Bakit? Dahil ang mga hari ng mga Hudyo dapat manggagaling po sa lahi ni Haring David. That is the prophecy. Alam po lahat ng mga Hudyo yan. Pero paano ba nakaangat, nakaupo sa pagkahari itong si Haring Herodes? Namulitika siya. Gumawa siya ng masamang paraan para makuha niya ang upuan ng pagkahari. Ang kwento nga, pag meron siyang pinaghihinalaan na merong gustong kumuha ng kanyang trono, agad na po pinapapatay. Pinapatay po niya ang lolo niya, pinapatay po niya yung mga auntie niya, yun po yung pamamaraan niya sa panloloko, sa masama, sa hindi matuwid na paraan. Pero alam niyo po ba kung paano namatay si Haring Herodes? At the end of his life, nasiraan po siya ng bait. At kwento, he was trying to commit suicide. Sinasaksak po yung sarili niya, pinigilan lang siya. Bakit po pinapatay niya ang sarili niya? Hindi lang dahil nasiraan siya ng bait. Nagkaroon daw po siya ng isang misteryosong sakit na sobra ang kanyang nararamdaman. Sobrang sakit itong kanyang karamdaman. A mysterious and excruciating sickness and illness. Tignan niyo po, hari siya, kinuha niya, pero binawi sa kanya ng Panginoon. Siningil din siya. Mga kapatid, huwag kang mag-alala kung nahuhuli ka man sa buhay. Basta't manatili kang mabuti, tapat, gagawa ng paraan ng Diyos. Ipapakita niya para makuha mo, para maranasan mo ang pagpapala at grasya. Kung paano po ang mga pantas, ang tatlong hari, nagpakita ang Panginoon ng isang bituin. Ang bituin gumagalaw. Siyang naging gabay nila. God will also send you a star in your life so that you can see and have His grace. Amen? Hindi ibig sabihin, ikaw ay nahuhuli, bigo ka na. Amen? Ang mga tatlong hari, silang huling bisita ng ating Panginoon. Sinong unang bisita ng ating Panginoon, ng ating Diyos, si Jesus? Mga hayop. Pangalawa po, mga pastol. Huli na silang dumating, pero hinintay sila ng Panginoon. Nauunawaan sila ni Jesus. Nahuli sila, hindi nila kasalanan. Kasi naligaw sila, nalito sila. At ganyan din po ang hamon sa atin, mga kapatid. Sana maunawaan mo din ang mga nahuhuli. Sana wag mo silang huhusgahan. Sana wag mo silang kagagalitan. Dahil ang mga nahuhuli, may pinagdadaanan. Alam ko po, minsan ang impresyon natin sa mga nahuhuli, sa mga late, masama. We think of late people as irresponsible. Pero sa totoo po, kung pag-iisipan mo, pagmumunihan mo, bakit nahuli yung tao? Hindi naman dahil irresponsible siya, pero madalas dahil masyado siyang maraming responsibilidad sa buhay. Meron pong mga kapatid natin na huli na hindi nakapag-asawa. Bakit?
Inuna muna po ang kanilang mga magulang. May sakit kasi, pinagamot muna. Meron po mga kapatid nating OFW, minsan 35 years na nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi mapagawa yung kanyang bahay. Poste lang ang napatayo. Bakit? Kailangan pag-aral yung kanyang mga kapatid. Tapos na yung mga kapatid, pati yung mga anak ng kapatid niya, siya pa rin. Tapos na yung mga anak nila, pati yung mga pamangkin, pati yung mga apo niya. Di po ba? Yung mga nahuhuli, may kwento yan. At sila madalas, mga taong mapagmahal. Sila yung mga taong tunay, tapat at mabuti. Huwag kang mag-alala kung nahuhuli ka. Kung mabuti ang iyong kalooban, nakikita ng Diyos yan. Hindi aalis ang Diyos, hihintayin niya tayo. Nakita niyo po ba? Yung huli, silang may dalang regalo. Kaya kung huli ka, sabihin mo din sa iyong sarili yon, may dala kang regalo. Father, wala po akong pera. Wala po akong kayamanan na may bibigay sa Diyos. Kahit wala po kayong pera, kahit na marami kang utang, sabihin mo ito, meron ka pa rin maibibigay sa Diyos at sa iba. Ano po yun? Your smile. Because remember, my dear friends, your smile is the most inexpensive gift that you can share to others. Wala ka na ng pera, magsisimangot ka pa. Pag sumisimangot ka, pumapangit ka. Di po ba? At tandaan niyo po ito. Smile most especially to people who wear glasses. Bakit po? Dahil po, ang mahal ng binayad namin para lang makita kayo. Haven't you realized that? We paid a lot of money just to see you. Ang mahal po ng aking salamin, 7,000 pesos. Pagkatapos, pag nakita kita, nakasimangot ka, nagwibuisit ka, nagtataray ka. Di po ba? Bakit? Gaano po ba kamahal ang ngiti nyo? 1,000,000? Hindi po kailangan bayaran ang ngiti. Libre ang ngiti. Pero pag ngumiti ka, napakalaking bagay na binabahagi mong tuwa at saya sa iba. Amen? Mga kapatid, huli man tayo, may dala pa rin tayong regalo sa Diyos. Pag binigyan natin ng regalo ang Diyos, tayo din ay pagpapalain niya. Uuwi tayo. Hindi luhaan. Uuwi tayo. Puno ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapayapaan. Kaya, huli ka man, tandaan mo, hindi ka pa rin bigo. Huli ka man, hinihintay ka at nauunawaan ka ng Diyos. Huli ka man, meron ka pa ring dalang regalo. At huli ka man, pag nakita mo ang Diyos, pupunuin ka niya ng kanyang grasya.